Nabibilang sa mayamang angkan si Randall, subalit ang angkan nila ay low profile. Marami silang rest house sa iba't ibang lugar kabilang sa bayan ng Santa Barbara. Doon ay nakilala niya ang misteryosong babae na si Sabrina. Balitang mailap sa mga tao, pero hindi pinansin ni Randall ang balitang iyon. Unang kita pa lang ay naakit agad siya sa ganda ng dalaga, sa puti at kinis ng katawan. Madali lang para kay Randall ang kuhanin ang atensyon ng babae. Sanay siya na lahat ng magustuhan niya ay nakukuha, nagiging kanya. At si Sabrina, gusto na agad niya itong pakasalan. Wala siyang pakialam sa pagiging misteryosa nito. Hindi rin siya interesadong kilalanin ang pamilya ng babae. Basta't ang gusto niya ay maging asawa ang dalaga. Hindi naman siya nabigo at agad niya itong napapayag. Sa araw ng kanilang kasal, isang magarbong kasalan ang idinao sa hardin ng rest house nila. Ngunit piling-pili lamang ang kanilang pinadalo. 5 represente lamang mula sa pamilya ni Sabrina at buong pamilya naman ang kay Randall. Matapos ang selebrasyon, habang suot pa ang pangkasal, ay sabik na inaya ni Randall si Sabrina na libutin ang kanilang rest house. Ipinagtaka ni Sabrina kung bakit napakaraming pasikot-sikot sa rest house na yon. Madilim at maraming displays ng tila mga imahe ng demonyo. Sinabi ni Randall na ang mga yon ay koleksyon ng kanyang lolo na minana ng papa niya. Nang makarating sila sa dulong bahagi ng rest house, naroon ang isang malaking silid. Pinapasok ni Randall doon ang asawa at sinabing hintayin siya ron. Isang makahulugang tingin ang iniwan niya rito matapos isara ang pinto. Nakaupo lamang sa kama si Sabrina, tila hindi nababahala sa nararamdamang panganib. Nakatitig lang siya sa pintuan na tila ba hinihintay ang pagbabalik ni Randall sa silid na yon. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay bumalik si Randall. Nagulat ito nang madatnang nakaupo pa rin sa kama si Sabrina, tulad sa kung paano niya ito iniwan kanina, at wala siyang nabakas ni katiting na takot sa mukha nito. Inaya niya magsayaw ang asawa sa saliw ng pinatunog niyang musika mula sa lumang plaka. Ang malambing nilang pagsasayaw ay nauwi sa masuyong paghaplos sa bawat bahagi ng katawan na nagbukas ng pahintulot sa madamdaming pagniniik. Sa gitna na nag-aapoy na sensasyon ay isang matalas na bagay na nalaglag mula sa pang-ibabang damit ang palihim na sinipa ni Sabrina sa ilalim ng kama. Hanggang sa pareho nilang makatulugan, ang kasiyahang panandali ang nagbigkis sa kanilang dalawa. Kinabukasan, pagmulat ng mga mata ni Sabrina ay wala na ulit si Randall sa tabi niya. Wala siyang makitang ibang kasuotan sa silid, kaya't muli niyang isinuot ang damit niyang pangkasal. Naupo siya ulit sa gilid ng kama at hinintay ang pagbabalik ng asawa. Ngunit ilang oras na ang nakalipas ay hindi pa rin ito bumabalik. Tinis niya ang pagkalam ng sikmura. Uminom na lang sa tubig mula sa loob ng CR sa silid. Pagtingin niya sa orasan ay napagtanto niyang palubog na ulit ang araw. Tapos na ang kanyang paghihintay. Oras na para sa kanyang pagkilos. Kinuha niya ang punyal na ikinukubli sa ilalim ng kama. Lumapit siya sa pintuan. Gamit ang hairpin na kinuha sa buhok, walang kahirap-hirap niyang nabuksan ang pinto. Lingid sa kanya ay pinapanood siya ng pamilya ni Randall mula sa mga CCTV sa bawat sulok ng bahay. Napansin nila na tila kakaiba siya sa mga babaeng na iuwi na roon ng binata. Inutusan nila si Randall na sundan ang kanyang bride. Hindi raw ito dapat nakalabas ng silid at lalong hindi dapat makatakas sa rest house. Sa paglilibot ni Sabrina, nakakita siya ng maraming pinto. Lahat iyon ay may bilog na silipan. Bawat kwartong sinilip niya ay may nakita siyang kalansay na nakasuot pa ng pangkasal. Nasa 12 ang silid at pang-13 ang kanya. Naisip niya na ang pamilya ay may sakit sa utak. Ikinukulong nila ang bawat bride. Sa bawat pintuan ay may nakasulat pang kung kaninong bride yun. Ang iba ay sa mga kapatid na lalaki ni Randall. 3 silang magkakapatid na puro ganun ang gawain. Naisip ni Sabrina na maaring hindi lang iyon ang mga biktima dahil marami ng pangalan ang nakasulat sa bawat pintuan. Ang ibang bangkay siguro ay itinapon na lang kung saan. Naguguluhan man
ay nanatili siyang kalmado habang mahigpit ang hawak sa punyal. Nagulat siya nang may magsalita mula sa likuran niya. Si Randall. Anito, tama ang iniisip ni Sabrina. Maaring may sakit sila sa utak, pero hindi na iyon mahalaga dahil marami silang pera para pagtakpan ang mga gawain nila. Ang kanilang ama na si Don Mauricio, ang utak ng lahat. Iniwan kasi siya ng bride niya sa mismong kasal nila, kaya isinumpa niyang walang bride ang magiging masaya. Kaya naman nag-ampun siya ng 3 batang lalaki, si Randall at 2 pa niyang kapatid upang maging katuwang niya sa isang malaking plano ng paghihiganti. Ang pakasalan ang mga babae at ikulong sila sa silid na tanging kalungkutan lang ang may puwang hanggang sa dumating ang araw ng kanilang kamatayan. Ang iba raw ay hindi agad nakayanan at sila na mismo ang nagwakas sa sariling buhay, habang ang iba ay hinayaang unti-unti silang mamatay sa hirap ng kalagayan. Doon lang daw nasisiyahan ng ama na nagpala sa kanila mula maliit pa sila hanggang sa pagbibinata, kaya't gagawin nila ang lahat para sa kasiyahan niya. Sagot ni Sabrina, kahit isakripisyo pa nila ang tunay nilang pag-ibig. Naramdaman daw niya sa bawat halik ni Randall na tunay siya nitong mahal, kaya nabigo ito na hindi magkapuwang ng kasiyahan sa silid na iyon. Napalunok ang lalaki dahil batid niyang may katotohanan ang sinabi ni Sabrina. Pero alam niyang pinapanood sila sa CCTV ng kanyang pamilya, kaya't kinaladkad niya ang asawa pabalik sa silid. Subalit ng laban ito, kinagat siya sa kamay at tinutukan ng punyal na hayagan na nitong ipinakita sa kanya. Naalarma ang ama at mga kapatid ni Randall. Agad silang nagtakbuhan para sakluluhan siya. Nakatakbo si Sabrina. Habang tumatakbo ay kinuha niya ang lighter na nakaipit sa damit niya. Lahat ng madaan ng tela ay sinindihan, kaya naman ang rest house ay unti-unting nilamon ng apoy. Nakalabas si Sabrina ng hila-hila ang damit pangkasal habang si Randall at ang pamilya ay nakalabas din mula sa natutupok na bahay at patuloy siyang hinabol. Umulan ng bala, maswerteng hindi natatamaan ang babae. Magaling siyang umilag na tila may kasanayan. Ang mga lalaki ay pinahabol niya hanggang sa kaloob-looban ng kakahuyan na malapit sa rest house. Maya-maya ay nagulat at nagtaka ang mga lalaki nang huminto siya at sinabing hanggang doon na lang sila. Paglinga ng mga lalaki ay huli na nang mapagtanto nilang napapalibutan sila ng mga babaeng kasapi ng tribong kinabibilangan ni Sabrina. Tila mga Amazonang handang makipaglaban anumang oras. Lahat ay may kanya-kanyang punyal. Ang iba ay palakol at pana. Ipinaliwanag pa ni Sabrina sa huwad na mag-aama na ang pagpapakasal niya kay Randall ay isang magandang oportunidad para maipaghiganti ang katribo nila na nabiktima naman ng kapatid ni Randall. Tinanong ni Sabrina kung nasaan ang iba pang mga bangkay dahil wala sa mga silid na iyon ang katribo nila. Sinubukan ng mga lalaki na gamitin ang mga baril nila, subalit nagliparan ang mga palakol at pana ng mga babae, dahilan para mabitawan nila ang mga baril sa husay ng pagkaasinta ng mga ito. Wala na silang nagawa kundi ituro ang ginawa nilang libingan para sa nauna na nilang mga biktima. Matapos makita ang malalim na hukay kung saan naroon ang iba pang kalansay ng mga brides, walang sabi-sabing itinulak ng mga babae ang mga lalaki roon. Ikinulong sila roon habang ang mga babaeng taga-tribo ay nagsasagawa ng pagriritual para sa gagawin nilang paghahain sa mga bihag. Nagmamakaawa si Randall kay Sabrina at sinabing totoong mahal niya ito. Ngunit nakatitig lamang si Sabrina, pilit nilalabanan ang nararamdaman para bigyang katuparan ang kanilang paghihiganti. Ang kanilang tribo ay tribo ng mga babaeng kanibal. Sa huli, makikitang pinatakas ni Sabrina si Randall habang ang mga katribo ay abala pa rin sa pagriritual para sa gagawing pagkatay sa mga bihag. Si Randall naman ay pilit isinasama si Sabrina, kinukumbinsing talikuran nila ang lahat ng masamang nakaraan at magsimula ng bagong buhay sa malayo. Ayaw sana ni Sabrina, subalit nang tatalikuran na niya ang lalaki ay hindi siya nakatiis. Sumama siya sa pagtakas at nagpakalayo-layo sila sa mga itinuring nilang pamilya.